Magpapakilala na ako sa'yo. Pero dapat dito sa hotel na to magstay ka ngayong gabi. Matapos mabasa muli ang nasa kapirasong papel, ay nilamukos ni Marlon ang hawak at itinapon sa basurahan. Siniguro niyang hindi na yun mababasa kung sakaling may makakita na iba. Wala pa rin naman siyang tiwala sa misteryosong sender. Pero kailangan niyang sumugal upang maibalik na ang kanyang alaala. Galit at nagmamadaling umakyat si Rochelle sa 10th floor ng hotel at pinuntahan si Marlon. Alam niya kung saan ang silid nito. Ang silid nito sa hotel na to ang hindi niya pa nabuksan noon dahil mahigpit ang seguridad. Ayaw ibigay ng manager doon ang keycard sa naturang silid hanggat buhay pa si Marlon. Hindi niya alam kung paano nakalapit si Marlon sa manager ng naturang hotel at nalaman ang tungkol sa private room nito roon. "Who's there?" Bumuga muna si Rochelle ng hangin sa bibig at pinakalma ang sarili bago sumagot. "Marlon, iho, ang mami mo to. Pwede ba akong pumasok?" Napilitang pagbuksan ni Marlon ang madrasta. Gamit ang remote ay na-unlock ang pintuan. "The door is unlocked, please come in." Hindi na nagulat si Rochelle nang marinig ang voice message mula sa pintuan. Pinihit niya ang saradura at pumasok. Naabutan niya si Marlon na ipinatong nito ang remote na para sa pintuan sa maliit na lamesa. "Marlon, sigurado ka ba na magiging maayos ka lang dito?" Himig na galal ang tanong ni Rochelle habang pasimpleng iginala ang tingin sa paligid ng silid. Malinis ang silid at mukhang bagong linis lamang. Tanging lamesa at isang sofa ang gamit doon, bukod sa isang malaking closet. "Kung inaalala mo ang kaligtasan ko dito, wag na po kayo mag-alala dahil walang ibang tao ang basta makakapasok dito. Isa pa, may gamit ako rito na maaaring pananggalang sa magtangka ng hindi maganda sa aking buhay." Inunahan na ni Marlon si Rochelle. Sa totoo lang, habang tumatagal, hindi na niya nagugustuhan ang paghihigpit nito sa kaniyang bawat galaw. Laging dahilan para sa kanyang kaligtasan. Napatingin si Rochelle sa drawer nang buksan niyo ni Marlon. Bigla siyang kinabahan nang makita ang nakatago roon na isang armas. "Iho, paano na lang kung biglang sumakit ang iyong ulo? Dala ko po ang aking gamot." Lapat ang mga labi na tumalikod si Rochelle upang hindi makita ng binata ang inis na bumalatay sa kanyang muka. Wala na siyang ibang maidahilan upang ipilit ang kanyang gusto. "Isa pa po, marami tayong tauhan sa paligid. Kung sakaling makaramdam ako ng hindi maganda, tatawagin ko po kayo." "Pasensya na kung minsan parang paranoid na ako dahil sa sobrang pag-aalala sa'yo. Maraming taon kang walang malay, iho. At kahit sinabi ng doktor na konting porsyento lamang ang chance na mabuhay ka, ipinaglaban pa rin kita. Masisisi mo ba ako kung nag-aalala ako ng husto sa'yo kalusugan?" Muling nakaramdam ng konsensya si Marlon nang ipaalala ng ginang ang pinagdaanan nito upang mabuhay siya. "Ayoko lang makita kang muling nakaratay sa hospital bed at maraming tubo na nakakabit sa iyong katawan." Pagpapatuloy ni Rochelle at gumaralgal ang tinig dahil sa emosyong nadarama. Ilang sandali pa ay naramdaman niya ang paggalaw ng binata mula sa kanyang likuran. "Ma'am, gusto ko lang po mapag-isa kahit ngayong gabi lang." "Huwag ka mag-alala. Ikaw ang una kong tatawagan kapag may hindi maganda akong nararamdaman." Pilit ang ngiting nakapaskil sa labi ni Rochelle at humarap sa binata. Bakas pa rin sa mukha niya ang lungkot at labis sa pag-aalala. Nang yumakap sa kanyang bewang si Marlon, ay hinaplos niya ang buhok nito. Ipinaramdam niya ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Kapag ganun na tinawag siyang ina, alam niyang lumalambot ang puso nito sa kanya. "Isa pa, nasa kabilang silid lang naman si Dang." Dugtong pa ni Marlon upang hindi na mag-alala ang madrasta. "Ano pa nga ba magagawa ko? Lagi kitang patitingnan kay Dang, kaya dapat pagbuksan mo siya upang mapanatag ako sa bahay." Sumang-ayon na lang si Marlon sa madrasta upang umalis na ito. Pinatawag pa nito ang kanyang nurse at maraming ibinilin. "Sigurado ka ba na hindi ako sasabit sa gagawin mong to?" Tanong ni Jomar muli sa lalaking kaharap. Naging kaibigan niya ito ilang taon na ang nakalipas. Naging mabait ito at tinutulungan niya makapasok sa kanyang trabaho bilang part-time job lang nito. Alam niyang isa ring detective ito pero hindi niya alam kung bakit kailangan itong imbestigahan ang may-ari ng naturang hotel. "Oy pare, ano na?" Untag ni Jomar sa kaibigan nang walang tugong nakuha dito. Luminga muli si Melvin sa paligid. Siniguradong walang nakatutok na surveillance camera sa kinaroroonan nila bago hinarap ang kaibigan.
Hindi kita isasabit dito kung sakali mang mahuli ako. Basta tulungan mo lang ako makapasok sa silid ni Mr. Marlon. Bumalatak si Jomar bago inayos ang malaking pushcart na paglalagyan ng pagkain at kung ano pang dadalhin sa silid ng CEO. Kanina napansin niyang may umaaligid na bantay sa silid ni Mr. Marlon at kapag may tangkang lalapit sa silid ng lalaki, kine-question at tinitingnan kung ano ang dala. Nag-aalala siya na baka tingnan din ang loob ng cart na kanyang ipapasok sa silid. Pwede naman kasing sumabay ka na lang sa akin at naka-uniform ka naman. Napailing si Melvin sa suggestions ni Jomar. Hindi maaari ang naisip mo dahil magtataka sila kapag hindi agad ako nakalabas. Kasama ka. Napakamot sa ulo si Jomar. May point ang kaibigan. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa nitong magpaiwan sa loob. Hindi naman siya tsismoso para alamin pa kung ano ang kailangan ni Melvin sa CEO. Ang alam niya lang, kailangan makausap ng palihim ng kaibigan nito. Isa pa, kaya niya tinutulungan ngayon ang kaibigan dahil gusto niyang matuto bilang undercover ng isang detective. Pumasok na si Melvin sa ilalim ng pushcart at pinagkasya ang sarili doon. Hindi siya makikita ng iba kung hindi bubuksan ang kulay puting telang nagsisilbing kortina ng cart. Muling inayos si Jomar ang mga nakapatong sa pushcart. Kailangan nila ng timing na wala yung taong nagbabantay ng palihim sa silid ng CEO bago lumapit doon. Naiinip na naghintay si Marlon sa misteryosong sender. May kalahating oras na rin ang nakalipas ngunit wala ang kanyang hinihintay. Muli siyang lumapit sa pintuan at pinakiramdaman ang paligid sa labas. Pakiramdam niya kanina ay may lihim na nagmamatsyag sa kanyang silid. Sa labas, nagmamadaling itinutulak naman ni Jomar ang pushcart nang makitang walang ibang tao sa paligid. Kakatok na sana siya nang biglang may nagsalitang lalaki. Hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Ano yan? Pagkain po para kay Mr. Marlon. Magalang na sagot ni Jomar sa lalaki at sinikap na huwag kabahan. Alanganing oras na para sa pagkain. Sigurado ka nag-order si Mr. Marlon? Nagdududang tanong pa rin ng lalaki. Pasensya na po sir, pero VIP po ang nasa silid na to. Trabaho ko po ang i-check ang pangangailangan niya, lalo na sa pagkain. Hindi maiwasan ni Jomar ang maging arrogante sa kaharap. May katotohanan ang kanyang sinabi. Kailangan na double check nila lagi at alukin ang mga naka-check-in doon ng kanilang service. Alam kong VIP ang nasa silid na yan, kaya nga narito ako, upang masigurong safety niya. Lahat ng gusto pumasok diyan dapat masuri ko, lalo na mga dinadala sa kanya. Masungit na sagot ng lalaki at lumapit sa pushcart. Lahat ng iyon ay narinig ni Marlon. May punto naman ang lalaking hindi kilala, pero wala naman siyang inutusan na magbantay sa kanyang silid. At lalong walang sinabi ang kanyang madrasta na may iniwan itong bantay upang magmatsyag sa kanya. Nakaramdam ng kaba si Jomar nang simulan ng lalaki ang pagsuri sa mga dala niyang nakapatong sa cart. Hindi posibleng pati ilalim nun ay titingnan ng lalaki upang masiguradong wala siyang ibang dala na maaaring makasakit sa CEO. Who's there? Naudlot ang pagsilip ng lalaki sa loob ng cart nang marinig ang boses ni Marlon mula sa loob ng silid. Hindi maaaring makita o maalarma ang tungkol sa palihim na pagbabantay dito. Service crew, sir! Mabilis na sagot ni Jomar at naipagdasal na sana ay mapagbuksan na siya ng pintuan upang hindi na ituloy ng lalaki ang paghawi sa kortinang nakatabing sa ibaba ng pushcart. Mabilis na tumalikod ang lalaki at walang salitang iniwan ang may tulak na pushcart. Sakalang nakahinga ng maluwag si Jomar nang lumayo ng lalaki. Mukhang tama nga ang kaibigan. Ramdam niyang nasa paligid lang ang lalaki at binabantayan ng palihim ang kaniyang kilos. Kaagad na pinihit ni Jomar ang seradora ng pintuan nang marinig ang voice message mula sa pinto. Bukod tanging sa CEO ang may ganong pintuan sa hotel na yon. Matama na pinagmasdan ni Marlon ang pagpasok ng lalaking may tulak sa pushcart. Naging alerto rin naman siya at madaling mahugot ang armas na nasa kanyang tabi lamang. Mabilis na inilagay ni Jomar ang ilan sa pagkain, tubig at wine sa ref na naroroon bago humarap sa CEO. Sir, wag po sana kayo magalit o magulat pero mayroong gustong kumausap sa inyo. Inaasahan na yun ni Marlon. Ikaw ba may gustong makausap ako? Hindi po, sir. Napating si Marlon sa pushcart nang hawiin ng lalaki ang telang nakatabing doon. Walang kurap na pinanonood ang paglabas ng isang lalaki mula roon.
Salamat, pwede ka na lumabas upang hindi makahalata ang bantay. Utos ni Melvin kay Jomar habang inaayos ang sarili. Nakilala ni Marlon ang lalaki nang humarap na ito sa kanya. Ito ang lalaking lumapit din sa kanya noon sa mansyon. Hinayaan niya lang itong magkubli sa likod ng pintuan. Nang buksan yon ang kasama nito upang lumabas na. Pagkasara ng pintuan ay humarap si Melvin kay Marlon. Alam niyang hindi siya nito matandaan o makilala, kaya hindi na siya nagulat nang tutukan siya nito ng armas. Magsalita ka na! Motoridad na mando ni Marlon sa lalaki, habang mahigpit ang hawak sa armas. My name is Melvin, sir. Nagsalubong ang mga kilay ni Marlon at inalala kung saan unang narinig ang pangalang yun. Ilang sandali pa ibinaba na niya ang nakatutok na armas dito. Paano ako nakakasiguro na ikaw nga ang detective na inutusan ko noon? Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman. Nakasama ako sa pagkahulog ng sasakyan ni Ben sa isang bangin. Wala pong ibang nakakaalam na buhay pa ako, lalo na ang iyong pamilya. Lalo lamang nangunot ang kanyang noo dahil nahalatang wala itong tiwala sa kanyang kapatid at madrasta. Sir, bago ka po na-aksidente nun, wala ka ring tiwala sa iyong pamilya. Patunay na ang pag-hired mo sa akin upang mag-imbestiga sa isang babaeng nagalaw noon. Kung ganon, totoong pinahanap kang babaeng yun? Para pakasalan? Hindi ko po alam na kasama sa inyong planong pakasalan ng babaeng yun. Pinahanap mo lamang noon ng babae dahil gusto mong malaman kung sino ang gustong sumira sa iyong reputasyon noon. Naikuyom ni Marlon ang kamao nang malaman na nakainom siya ng droga, kaya nagalaw niya ang babae. Nakausap mo na po ba si Ben? Tanong muli ni Melvin. Hindi siya lumalapit kay Ben dahil nagkaroon siya ng trust issue sa abogado. Ayaw niya magtiwala sa lahat at ilang taon din siyang hindi nakalakad noong naaksidente siya. Swerteng nabuhay pa siya noon at hindi nakasama sa pagsabog ng sasakyan dahil nakatalon siya. Ngunit nag-iwan ng malaking peklat sa kanyang katawan at mukha ang nangyari noon. Napatitig si Marlon sa kaharap. Halata ang mahabang hiwa sa kaliwang pisngi nito na matagal nang naghilom. Nang tumango siya sa unang tanong nito, nagpatuloy ito sa pagsisalita. Nabanggit niya po ba ang tungkol sa last will and testament na yung pinagawa noon? Nangunot ang noo at umiling si Marlon. Hindi ko na nga lang alam kung dapat ba siyang pagkatiwalaan pa rin. Pero nakabubuting manatiling wala kang alam tungkol sa last will na yung ginawa noon. Sa tingin ko nga yan ang dahilan kung bakit hinayaan mabuhay. Anong ibig mong sabihin? Paano ako nakakasigurong hindi mo lamang sinisira ng sarili kong pamilya? Bahagyang napangiti si Melvin. Kahit may amnesia ay arogante pa ring manalita ang lalaki. Sapat na ba ang pag-iwan mo sa iyong kalahating kayamanan sa akin? Sa halip na sa iyong kapatid upang paniwalaan mo ko? Nasapo ni Marlon ang sariling ulo at biglang kumirot yun. Sa mga sinabi ni Melvin, wala nga siyang tiwala sa sariling pamilya noon. Ang ibang maiiwan mo ay mapupunta sa charities kapag ikaw ay nawala. Kung interesado ako sa iyong kayamanan, hindi ko na kailangang magtago at maaari kitang tapusin ngayon din upang makuha ko ng iniwan mong pamana sa akin. Mahabang paliwanag ni Melvin sa binata. Paano nila nalaman ang tungkol sa pinatrabaho ko sa iyo kung naging exclusive ang transaksyon sa pagitan natin noon? Naguguluhan pa ring tanong ni Marlon. Una, na-aksidente kayo ni Jukes noon at ikaw napuruhan. Nag-imbestiga ako at nabuhay si Jukes. Ngunit, may nanloob sa kanyang bahay. Nakuha yung ilan sa mahalagang dokumentong pinatago mo sa kanya. Humingi si Jukes ng tulong sa akin at doon na nga nagsimula ang ikalawang aksidente kasama ako. Napabuntong hininga si Marlon habang hinihilot ang sentido at sumakit na naman ang kanyang ulo. Ang daming naganap na sa kanyang buhay at hindi niya maalala. Ang antok na kanina pang humihila sa kanyang diwa ay sumisidhi rin. Hindi alam ng pamilya mo tungkol sa babaeng pinapahanap mo. Maliban na lang kung sila ang nakakuha sa mga dokumento. Pagpapatuloy ni Melvin. Naikuyom ni Marlon ang dalawang kamao nang maalala ang ipinakitang dokumento ng kapatid noon. Are you alright, sir? Nag-aalalang tanong ni Melvin sa kaibigan nang mapansin na parang namumungay ang mga mata nito kahit galit. Inaantok ako at nanghihina ang gamot ko. Kunin mo at patingnan sa mapagkakatiwalaang doktor. Naunawa ni Melvin ang ibig sabihin ng kaibigan. Mabilis niya itong inalalayan at inilipat sa higaan.
Mukhang pinainom ito ng gamot pampatulog upang walang ibang gawin kundi ang matulog magdamag. Gumawa ka ng paraan na makapag-usap tayong muli at walang ibang makakaalam. Paanas na bili ni Marlon bago tuluyang nilukob ng kadiliman ang kanyang diwa. Napabuga ng hangin sa bibig si Melvin habang pinagmamasdan ng kaibigan. Malaki rin ang utang na loob niya kay Marlon kaya hindi niya ito kayang pabayaan. Lalong lumakas ang kutob niya na ang kapatid nito ang may pakana sa lahat. Walang ibang choice ang mga ito kundi buhayin si Marlon upang mabago ang last will and testament. Sinamantala ang magkaroon ng amnesia ni Marlon, pero ang tungkol sa babaeng nahanap ng mga ito ay konektado sa investigasyon niya noon. Maaari ngang yun ang babaeng pinapahanap sa kanya noon, pero hindi sila nakakasiguro kung hindi ba kasabwat ito ng dalawa. Ilang oras pang nanatili si Melvin sa loob ng silid upang bantayan din si Marlon. Nakuha na rin niya ang ilan sa tabletang itinago ng kaibigan sa bulsa ng suot nito. Mukhang malabong magising ito hanggang bukas, kaya nagpasya siyang doon na rin matulog. Hindi siya maaaring lumabas na wala si Jomar dahil baka nasa labas pa ang lihim na nagmamatsyag sa kilos ni Marlon. Dinukot ni Melvin ang card na nakita niya sa kanyang gamit. Nakuha niya yun mula kay Jomar noon, bago pa nangyari ang aksidente. Nakuha yun ng kaibigan sa silid kung saan nagstay si Marlon noon. Ngayon niya ulit naalala at mabuti na lang nakatago yun sa kanyang safe house. Itutuloy niya ang investigasyon kahit wala pang utos mula kay Marlon. Gusto niyang bigyang hustisya ang pagkamatay ni Jugs. Lola, gumawa ka po ng paraan upang hindi pumirma ng kontrata si Ashley. Pangungulit ni Melissa sa abuela. Tama si Melissa, Mama. Ano na lang ang iisipin ng ibang tao kapag nalaman na sariling kadugo ang kakumpetensya? Sigurado naghihiganti siya sa atin. Dahil itinapon mo siya noon sa ibang bansa. Huwag mong hayaang pamukhaan kanya at malaki ang pagkakamali ko noon at hindi siya binigyan ng chance na ipakita ang talento niya sa ating kumpanya. Wala akong karapatan na hadlangan ang kanyang pangarap dahil kasalanan din natin. Malamig na tugon ni Lara kina Elizabeth at Melissa. No, Lola. Kasalanan niya kung bakit inilayo siya dito. Kung hindi siya gumaya sa kanyang ama noon, hindi mangyayari to. At ngayon nga, gusto niya tayong pamukhaan. Ayoko siyang makasama sa isang project, Lola. Isa pa baka ang boyfriend ko na naman ang kanyang akitin. Melissa! Bahagyang tumaas ang timbre ng boses ni Lara at hindi makapaniwalang nakatitig sa apo. Nagbago na ang pinsan mo, kaya hindi mo dapat iniisip ang ganyang bagay. Mama, hindi mo po masisisi si Melissa. Pagtatanggol ni Elizabeth sa anak. Napabuntong hininga si Lara at inis na tumayo. Tapusin na natin to, maganda na rin tong nangyari upang mapalapit kayo ng iyong pinsan. At kailangan mong patunayan na karapat dapat kang creative director ng ating kumpanya. Inis na naibato ni Melissa ang unan na nakapatong sa kanyang hita nang wala ng abuela. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos kapag nasa paligid niya si Ashley. Tama na. Isip tayo ng ibang paraan upang kusang bumitaw ang babaeng yun. Pangaalo ni Elizabeth sa anak. Nang malaman ni Beauty ang result sa bidding, ay nanggigil din siya sa inis. Alam niyang sinadya ni Ashley na kalabanin sila upang pamukhaan. Kailangan niyang bantayan lalo si Justin ngayon. At baka magkaroon na naman ng interes kay Ashley. Ano pa kaya ang iba pang madidiscover ni Melvin sa pag-iimbestiga niya? Malalaman na kaya kung sino ang totoong salarin